Maganda rin palang kumanta ng Tagalog, si EJ, no? And totoo po yun, no? Everything begins with God. Everything will end with God. Kaya maganda na alam natin na ating buhay ay nasa Panginoon. Because either we end our life with Him or we end our life without Him. The choice is yours. Where will you spend your eternity? Thank you, EJ, for that wonderful song. Naalala ko lang, when we were in Cubao, meron kaming binibilhan ng grocerya, mini grocery, bigas. Ang pangalan niya ay si Kumpas. Na? Apelyido ba niya yun o tawag lang sa kanya? Apelyido, si Kumpas. Amen. Tayo po ay nasa last 3 Sundays in the study of our message series, which is Loving the Body of Christ. And when we talk about the body of Christ, we talk about the church. Kalipunan ng mga mananampalataya. Just like we today, we are an aggregation of believers, so we are the body of Christ. And from May until last Sunday, you have learned so many things about how we can love the church. Tama po ba? At yung mga yan ay nagsisilbing information sa ating mga utak, sa ating mga kaisipan na na-store sa ating isip. Ang tawag doon ay head knowledge. No? Head knowledge refers to information stored in the mind. Halimbawa, nung linggo, ano ang title ng message si Pastor Ribo? It should be stored in your mind. Based on Hebrews 10, 24, and 25. Nagbigay siya ng 6 na bagay na dapat nating natatandaan. Give me one. Don't look at your notes. Just refer to your mind. Magbigay ng isa. Ha? Ano? Andyan yun no? Ano sabi dyan? Never miss church. Huwag kayong hindi sisimba. And when we say never miss church, ibig sabihin on-site, hindi online. Pwede lang online kung nasa ibang bansa kayo. Pero kung dito kayo sa Marikina, wala naman kayong karamdaman, wala naman kayong mga ibang makakapigil sa inyo, never miss church. And 2, 3, 4, 5, and 6. These are all in our mind. Ang tawag po dyan ay head knowledge. But it should not remain in our mind. It should go down to our heart. Magkaiba yung head knowledge at yung heart knowledge. What is heart knowledge? Basahin natin, sabay-sabay. Yun. Application
of the knowledge that has been stored in our head. Ibig sabihin, in-internalize mo yung mga napapakinggan mo at isinasagawa mo. Okay? Knowing is one thing, applying is another thing. Kaya ang aking pag-asa, lahat ng inyong natutunan, napakinggan, meron kayong resolve na ito ay isa buhay. Okay? Kaya kayo, pasado kayo sa number 1. You did not miss church. Yung 2, 3, 4, 5, and 6, bahala na kayo. Ha? Basta wala kayo sa church, miss ninyo yung number 1. Yun ang senior ni Pastor Ibo. Okay? Kaya nung ako nasa ibang bansa, naka-online, tinitignan ko yung mga upuan. Sino ba yung mga wala? Mabuti nga yung ating system, pinakikita kayo. Nakikita ko nga doon, natutulog eh. Uy, natutulog. Ha? Nakita ko yung nakayuko, nagte-text. Sabi ni Pastor Benji de Guzman, nung unang linggo wala kami, sabi niya, Pastor, maraming wala sa church. Una kami. Pangalawa, yung pamilya ni Dory, kita-kita ni Pastor Benji. Di ba? Now, sa huling linggo, God willing, if I will be the speaker, I will share to you 4 essentials to know if the church is alive or if the church is dying. Yan. No? Maraming iglesia sa ibang bansa, they are dying because they fail to observe the 4 essentials in loving the body of Christ. Okay. Yung ating topic, loving the church, yun ay nakapremise sa loving God. Okay? You cannot say, we cannot say that we love God, but we do not love the church. Maraming ganun. They love God, but it is not a problem to them to miss church. It is not a problem to them not to serve the church. So you cannot, and we must not say we love God, and we cannot say we love the church. Hindi pwedeng sabihin ko, I love Puring, but I don't love her family. Aaron cannot say to Ronnie, I love you, but I don't love your family. Hypocritical yun. Hindi pwede yun. Okay? Oh. Hindi pwedeng sabihin ni Beth, I love you, Perry, pero ikaw lang, ha? Hindi kasama pamilya mo. So we cannot say you love God and you do not love the church. Kaya nga, pinag-aaralan natin for 2 months how we can show loving church. Do you love church? Ang lakas. Do you love the church? Do you love God? Yes. See? Kaya sa linggo, walang absent. Si pastor ni ang speaker. Huh?
Okay. Sabi ko kanina, 15 minutes lang eh. Kasi meron tayong tribute. Nakakailang minuto na ba ako, Risa? So, 7 minutes na lang natitira. Pwede rin. Yung aking sinabi, I am summarizing everything. So yung love God, love His church, ang commonality dyan, love. Because if we will compress the Bible into one word, for me, the Bible is love. We will compress 66 books sa isang salita, it's love. Love, ano sabi dyan? Love is a mandate. Ano ibig sabihin ng mandate? Utos. Isang bagay na hindi pwedeng hindi mo gawin. A commitment. Yan, utos. Eh? Utos ng God yun eh. To act in a way that benefits others even when it is difficult. Okay? At may sinasabi sa Biblia, you do everything in love. 1 Corinthians 6:14, do everything in love. Ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng may pagmamahal. You see? Tingnan natin yung dalawang verses na gusto kong basahin natin. Una yung Romans 12:4-5. Ang sabi diyan, for as in one body, isang katawan, we have many members. Yung katawan nyo, maraming members yan. May kidney, may gallbladder, may heart, may mata, may paa, may kamay. And the members do not have all the same function. Yung gallbladder, hindi pwedeng pakialaman ng puso. Magkaiba sila ng function. So sabi tayo, though many are one body in Christ, and individually members one of another. Yan, no? Ang ating mga bahagi ng katawan, interdependent. Hindi pwedeng itsapwera ng isang bahagi ang another bahagi. Interdependent. Sa Ephesians 5:25, ang sabi diyan, husbands, yan, no, mga fathers, love your wives just as Christ loved the church and gave Himself for her. These two verses speaks of three things. Itong Romans 12:4-5 at saka Ephesians 5:25, tatlong mahalagang sangkap ang binabanggit diyan. Hindi binanggit diyan, pero ito yung sinasabi ng tatlong talata. Ano yan? Importance of love, unity, and service, which must be manifest in the church. Na ma-manifest sa atin ang love, ang unity, at ang service. Okay? Sorry. Nangahangat eh. Pag-ibig. Tabihan nyo sa katabi nyo, I love you. Huh? Okay. Sabihin ninyo,
I unity you. I service you. Hindi pwedeng mawala ang isa sa tatlo. Pero ano mapapansin ninyo? Una ay love. Do we have love in the church? Do you feel there is love in the church? Ito lang ang sumasagot. Naniniwala ba kayo na may pag-ibig sa church? Hindi ko kayo naririnig. Naniniwala ba kayo na may pag-ibig sa church? Yun. Okay, galing, ano? Pangalan pa lang ng church natin, Good Neighbor. Anong ating battle cry? Sharing the message of God's love. May unity ba sa church? May nagsasabunutan ba rito? Hindi ko alam sa bahay niyo kung ano nangyayari. At least pag nasa church, united tayo. But in our respective compound, yun. Dapat united. Ano sa Tagalog ang unity? Pagkaka-isa. At yung pangatlo, service. Paglilingkod. Evident na yan sa church. Meron ba tayong demonstration ng service? Meron. Halimbawa, ano ang demonstration ng service natin? Na sabi, lahat ng ginagawa natin ay ginagawa natin sa pangalan ng pag-ibig. Ano ang isang demonstration ng service ng church? Na dapat ay guided ng pag-ibig. Hindi isang proyekto, hindi isang activity, kundi yung Arroz Caldo outreach. Ano sabi ko sa kabataan? We do not do this as an activity. We do this as a demonstration of love sa mga mahihirap. Kaya kayong mga kabataan, sabi ko, para ma-develop sa inyo ang pag-ibig sa pamamagitan ng outreach natin. So we do not do it as an activity. Yung pagluluto, it is not an activity. It is an act of love. Yung pagluluto ni Dory ng sopas, it should be because of love, Dory. Hindi activity. Kaya nga sabi, it is an act to benefit others even when it is difficult. It's difficult to cook. Daling araw pa lang. But if it is not in the name of love, it's nothing. It just become an activity. Yung ating pledges sa ating sound system, if it is not born out of love, it's nothing. It is just an activity. But if it is born out of love, it becomes significant to God and to the church. Yung ating mga assistants sa iba sa inyo, it's not just an activity. It is an act of love. Because we are mandated by God to do everything in the name of love. Okay? Yung ating pagpunta sa church, it is not because meron tayong program, meron tayong activity, no. It is our demonstration of love to God. We sacrifice distance, we sacrifice time,
We sacrifice money to be in the church because we love God. And because we love the church. And we want the church to be alive, progressive, active. Yung ating lunch fellowship, hindi po yan project ng church. It is an act of love. Kaya yung mga nag-i-sponsor, dahil sa pag-ibig dapat. Sa 29, meron mag-i-sponsor. Nawa ito ay dahil sa pag-ibig. Sa linggo, may mag-sponsor. Nawa ito ay dahil sa, hindi dahil sa nag-birthday, hindi dahil nag-anniversary. No. Yun ay dahilan para ma-demonstrate mo ang pag-ibig. Kaya pagka kayo nagiging lunch sponsor, dapat masaya. Di ba? At kayong kumakain, dapat masaya. Ha? Hindi pwedeng kumakain ka eh. Ang tabang naman. Ha? Ay, kukunti naman ang kanin. Oh, ang lati naman ang kanin. Oh, ay, puro sauce lang ito. Okay? Dapat everything. Yung sopa si Dory, mga apo ko, sarap na sarap. Kasi alam nila, niluto ng may pag-ibig. Kaya kinakain nila ng may pag-ibig. Yung music team, kayo, you do it not because you want to do it, because you love God. Okay? And it is a form of service. Diba? Love, unity, and service. Yung dalawang talata na ating binasa. Ano yung unang talata na ating binasa? Oh, ano? Romans 12:4 and 5. Ano yung pangalawa? Ephesians 5:25. Talaga naman, no? Tatanda na kasi. Tandaan ninyo yun. Loving God, loving the church involves love, unity, and service. See? Ang sabi, dito ako magtatapos. I'm sorry, I don't feel comfortable. Okay? I cannot talk lengthily in Filipino because I've just been in the United States for 25 days. That's why it irritates my throat when I talk in Tagalog. Maawatan kayo sa sinasabi ko. Ha? Makasabot kayo sa sinasabi ko. Ay. And sabi, this is a warning. Dito ako magtatapos. Warning on not loving the body of Christ. Okay? Pwede niyo ba sabihin sa katabi niyo, I don't love you? Imposible, no? Sabi dito, if anyone says, I love God, but hates a brother or sister, is a liar.
Sa Sunday School, pinag-aralan natin yun. No? Yung sa Revelations 21:8. Doon sa Revelations 21:8, marami doon mga kasalanan na hindi natin nagagawa. Pero yung huli, lahat tayo ay guilty. Ano yun? Lying. If anyone says, I love God, but hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love a brother or sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. See? So this verse highlights that love for God and love for fellow believers are intertwined, magkasama. See? So when you say you love God, dapat you also must be able to love others. If you claim to love God, but fail to love and support your brother and sister, in the church, your claim is false. Okay? So mga kapatid, as I end my message, it should be clear in our mind, in our heart. Hindi yung it should be clear in our mind and our heart. No? Dapat, mind and heart. That before you say you love God, be sure that you can confidently say, I love others. And loving others is a mandate. Ano ibig sabihin ng mandate? Utos. It is a commitment to show, to do things that benefits others even if it is difficult. Even when it is difficult. Several years ago, I told you about a book. Hindi ko na lang makita kung nasaan yung libro ni Ate Puring eh. Loving people you do not like. Ang ganda ng libro na yon. It's easy to love people you like. Di ba? Gusto mo siya, kaya madali siyang ibigin. But when you do not like a person, yet you can love him or her, that is a real thing. Loving people you do not like. Kaya kayo, mahalin ninyo yung mga biyenan nyo. Meron kaming kaibigan, si Pastor Rolly. Kilala ninyo si Pastor Rolly, Constantino. Siya, meron siyang philosophy sa buhay. Sabi niya, I have learned to love my enemy. See? Meron kasing mga tao na ayaw sa kanya eh. Pero as a Christian, he has learned to love them. Binibigyan pa nga niya ng love gift eh. Very inconvenient, pero it is necessary. Kaya tayo, bago natin bitawan yung salitang I love you, be sure na handa kang ma-inconvenience. Okay? Handa kang ma-inconvenience kasi merong kasamang sacrifice yun. Diba? May kasamang sacrifice. But our model is Christ because He loved the church sacrificially. He was even willing to give His life for the church. Kaya tayo, it must be the kind of love that Christ demonstrated. Loving sacrificially because even when it becomes inconvenient, you still do it because it is a
mandate. Amen? Tayo po'y manalangin. Dear Heavenly Father, we thank you because we can love because you first loved us. We thank you because you love us sacrificially. That will enable us, Lord, to love others even when it becomes inconvenient for us. We remember the words of Paul. He said, the love of Christ compels us to do what we are doing despite the criticism of people around us. It is the love of Christ that compels us, Lord, to do what you want us to do. Tulungan mo, Panginoon, ang iyong iglesia sa Good Neighbor Christian Fellowship. Ang iyong mga anak na bumubuo sa congregation ng Good Neighbor Christian Fellowship. To be able, Lord, to demonstrate our love for you by loving the church and loving others. Help us, Lord, to be able to say with all sincerity, we love you. We love others. And this is my prayer. In Jesus' name, amen and amen.